Nagkumbina ang Senado at simula na impeachment case laban kay Sara Duterte. Grabe ano? Sa wakas magsasalita na si Sara sa Senado. Kung sa mababang kapulungan ilang beses siyang hindi nagpakita, pero itong kanyang impeachment case ay talagang haharap na siya sa Senado para once and for all may bigay na niya ang kanyang panig sa kanyang issue ng korupsyon, ang kanyang salin, ang kanyang bank account, ang pagbabanta sa buhay ni PBBM at ang kanyang asawa, si Lisa Araneta Marcos, at ang kanyang pinsan na si ex-speaker Martin Romualdez. Grabe ano? Sa dami ng problema ng Pilipinas at sa hirap ng buhay, talagang itong mga politiko ay talagang nakapokus lamang sa issue nga na impeachment para matapos na ito, simulan na, tapusin na. Ang hirap ng buhay ng mamamayang Pilipino, talagang may issue pa ng flood control at ghost project at hindi pa rin nakakasuhan yung mga involved na senador at yung mga ilang congressman. Pero maganda rin ito para makapagpaliwanag nga si Sara Duterte kung saan niya dinala ang kanyang sinasabing budget ng Office of the Vice President, ang kanyang dating pinamumuno ang DepEd, at ang kanyang usapin ng kanyang bilyong pisong laman ng kanyang bangko o dumaan sa kanyang bangko, at ang sinasabing issue niya nung dating mayor pa siya ng Davao City na inuugnay din siya sa extrajudicial killings. Grabe ano? Talagang sa kanyang pagpapahayag na tatakbo siya sa Panguluan sa 2028, maganda rin ito para wala na siyang excess baggage kung sakaling sabihin niya at pabulaanan nga itong mga itinatapon sa kanya, binibintang sa kanya. Grabe talaga itong politika. Ano? Wala talagang permanenteng kaibigan, kaaway, meron lang permanenteng interes. Pero sa issue nga ng corruption na talagang inuugnay kay Sara Duterte, dapat na siya magpaliwanag kasi nga talagang wala siyang lusot dito. Talagang itong Senado isa ng impeachment court. At sa ayaw niya o sa hindi, talagang lilitaw siya dito para sabihin niya o pabulaanan niya yung mga ibinibintang sa kanya. Talagang grabe itong ating sitwasyon dito sa ating mahal na inang bayan. Talagang itong mga tiwaling politiko talagang siyang namamayagpag at talagang binabalahura ang sinasabing salapi ng ating mahal na inang bayan. Kaya dapat tayo matuto sa darating na halalan sa 2028 ay pumili tayo ng karapat-dapat na iluluklok bilang bagong Pangulo ng ating mahal na inang bayan, mga bagong senador na upo sa Senado, mga kongresista na upo sa Kongreso. Grabe talaga na pera-pera ang labanan dito Talagang sa tindi ng kahirapan dito sa ating mahal na inang bayan, talagang marami nang nagdarahop at marami nang walang trabaho. Talagang hindi na nga alam ng mga maralitang Pilipino kung saan kukunin ang kanilang 3 beses na ilalapag sa kanilang hapagkainan. Pero itong ating mga politiko ay hayahay lamang dahil talagang hindi sila apekto sa nangyayaring krisis dito sa ating mahal na bansa. Talagang grabe na talaga ang sitwasyon. At sana nga sa pagsisimula ng impeachment case ni Sara Duterte, talagang ay malaman natin siya ba ay makukumbik o makakwit ni Sara Duterte ang maraming issue na kaugnay sa kanyang pangalan, lalo na nagnanais siyang maging Pangulo sa 2028. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirol, magmamatsag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.